Hello, hello! Good morning sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa lahat ng mga walang pakialam sa ating bayan. Ito, pakinggan nyo ang hindik-hindik na balita. At matagal ko na itong sinasabi. Iyon ang pagkabasa ko kay Marcos si Pangulong Marcos, na parang hindi niya naramdaman ang problema ng bansa, para bang wala siyang pakialam sa taong bayan. Ano ang nararamdaman? Doon ako nagsimula ng pag-iisip sa kanya o pag-a-analyze sa pag-uugali ng ating Pangulo nung una naming pagkita sa Special Forces Anniversary noong 25 June 2023, na kung saan ay wala talaga, nag-uusap kami pero walang pakialam sa sinasabi ko. Para bang tulala siya or naring dito sa isang tainga lalabas dito. So ibig sabihin, yung mga pinag-usapan namin o binulong ko sa kanya, wala siyang pakialam doon. So yun ang basa ko. 2023, by 2024 February ata yun, ako na mismo ang kumalas at ako ay mismo nagsalita laban sa administration ito. Pero pakinggan nyo itong magandang mensahe na ang sakit niya ay narcissistic personality disorder. Ibig sabihin, may problema talaga ang utak niya. So, i-search ninyo, hindi ko pa rin na-search sa Google ko ano ang karayag signo nito, narcissistic personality disorder. When the president is snubbed, the people have the adjust from hunger and unemployment and fear. Okay, pakinggan na lang muna ito. May katotohanan itong sinasabi nito ni Madam. Hindi ko alam kung sino ito, bagong labas to Okay, so walang volume pero naniniwala ako na ang Pangulo ng Pilipinas ay may narcissistic personality disorder. Ano ba ang ibig sabihin nito? Itong sakit na to, yung tao, feeling niya, siya talaga ang pinaka-importante sa lahat. Ang gusto ng taong to, lahat ng atensyon ay nasa kanya at dapat ina-admire siya or pinupuri siya ng lahat. And you know what's the worst of it all? Ang taong may narcissistic personality disorder ay hindi nakakaalam or hindi nakakaramdam ng feelings ng iba. Let's talk about what he said in his recent interview. Diba sabi niya, ayoko nang may kaaway, gusto ko batiin ng lahat at willing siya makipag-okay sa Duterte. Feeling niya, siya yung biktima. Feeling niya, siya yung parang nadidiin sa lahat ng problema ngayon sa Pilipinas. At sino ba ang nagsimula ng gulo? Sino ba ang nagsimula ng away? And sino ba ang nagpadala kay FPRRD sa ICC? Pero kahit sinabi na ng mga kaalyado niya na kasama siya sa mga nagpadala kay FPRRD sa ICC, feeling niya, siya pa rin ang biktima. Dapat lahat ng atensyon ng mga Pilipino ay sa kanya. Di ba ang galing lang? Naalala nyo yung paparating ang eleksyon, tapos gumawa sila ng paraan para magiging 20 pesos ang bigas? Pero doon lang naman sa Cebu, yan ay isang example na meron talagang problema sa atensyon itong presidente na to. If you're confident na talagang iboboto ng mga tao ang alyansa mo, hindi mo na kailangang magpabida. Ang problema, huling-huli yung bigas na hindi naman maganda. At
Nakakabahala, no? Imagine mo, nasabi niya yon na ayaw niyang may kaaway, na gusto niya makipagbati na sa mga Duterte. Hindi ba niya alam kung gaano kasakit yung nangyari at pinagdaanan ng mga anak ni FPRRD? Ganyan ba siya kamanhid? Kaya kawawa talaga ang Pilipinas if you are under a narcissistic president. Kasi palaging siya yung importante, palaging siya yung VIP, at kapag may problema, siya yung kawawa. Hindi niya mararamdaman ang nararamdaman ng mga Pilipino na gutom, walang trabaho at naghihirap na sa buhay. Di ba nga? Lagi niya sinasabi, hindi ko alam bakit nagugutom ang mga Pilipino. Across the globe, women are less likely than men to receive critical government. Mga kababayan, napakasakit nito sa ating bansa. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. And yet, ganito ang marinig mo. Ano ang nasa isip niyo ngayon? Magtutungangan na lang tayo? Mag-aantay na lang tayo ng 3 taon na matapos ang termino niya? Kayo, mga kababayan, kayo, tayo, lahat ay may kasalanan. Kung hihintayin pa natin ng 3 taon, una, hindi yan magre-resign. Kasi nga may sakit nga siya eh. Siya nga daw ang biktima eh. Totoo yun. Kasi yan ang basa ko noon nung una namin pagkita. Hanggang ngayon, yun pa rin ang basa ko sa kanya. Pero ang basa ko sa kanya, maliban doon sa nagsalita kanina, ang basa ko sa kanya, hindi niya naramdaman ang taong bayan. Ano ang saloobin? Ang mahalaga yung sarili niya. Yun yung malaking problema natin. Okay. Sino ang dapat natin sisihin dito? Ikaw, ako, kayo, tayong lahat, lalo na yung mga nasa gobyerno. Ha? Ito lalo na si Gibo. Ha? Top but nurture ito. Anong ginawa niya? Nagpagamit siya. Because of ambition or nakikinabang. Anong klaseng kang Pilipino? Ha? General Anyo, sir. Ha? Kahanga ka pa naman. Pero wala kayong move or mag-comment man lang. Kung hindi nyo kaya, mag-taksil. Kung kinaya nyo taksilan si Duterte at hindi nyo kaya mag-taksil dito sa bangag na ito, eh dapat magsalita lang naman kayo na may problema ang bansa. Kami nga na mga ordinaryong mamamayan, nararamdaman namin eh. Hindi kami Duterte, hindi kami kung sino man. Ang lagi namin binabanggit, ang katotohanan lang ang amin. Aywan ko ba? Taong bayan, gising. Ang lagi nyo sinisisi, ang armed forces, ang Philippine National, hindi kumikilos. Mayroon silang sinusunod na batas at hindi na umuobra yun. Kasi ayaw rin nila ng AEP at saka PNP na sila ang magbabarilan. Kaya lang pag kumilos sila, wala nang sakitan. Yun ang hinahanap nilang timing. Ang timing niyan, tayong Pilipino. Ha? Huwag nyo isisi sa lahat, sa iba, sa lahat mga gago sa gobyerno. Lahat tayo sisihin dito pag hindi tayo kumilos. Totoo yung sinasabi ng babae. At yan ang naramdaman ko. Kayo, magbigay kayo ng opinion. Kung ano ang naramdaman nyo. Huwag yung opinion na pumpapolitika. Kasi nga ang politika nga, ang nagpapahirap sa bayan natin. Tandaan nyo yan. Politika. Politika ang gago dito sa ating bansa. Ha? Sorry sa mga tinatamaan ko. Pero yan ang totoo eh. Ang tingnan natin, ang bayan natin, ang taong bayan, naaapi. Wala kay puso. Ay Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Sabi nga nung aking classmate,
Gusto niya na mag-suicide, na magdala na isang sakong granada eh. Pero sabi ko, wag na mate, kasi hindi rin maramdaman ng taong bayan yan eh. Hindi na lang, magkaisa na lang tayo. Yung pumunta tayo sa Congress, pumunta tayo ng Armed Forces, humingi ng tulong. Milyon-milyon tayo pumunta doon. Wala yun. Ha? Wala tayong violation sa batas noon. We have a People's Initiative Republic Act 6735. Anong klaseng yung batas na yan kung hindi natin gamitin? Ang dami natin. Ang duduwag. Sorry ha. Sorry. Hindi nalalakas ang mga boses. Galit na ako sa taong bayan eh. Pinaparamdam ko lang eh. Lahat ng Pilipino, walang pakialam. Ay, bakit naghihirap tayo? Bakit ganito tayo? Eh, tarantado pala tayo eh. Alam na natin, hindi tayo kumikilos. Wala tayong violation sa batas. Republic Act 6735, People's Initiative. Mag-initiative na tayo kung paano natin palitan ang namumuno sa ating bansa. Pag naghihirap tayo, eh bakit tayo naghihirap? Eh gago pala kayo eh. Sorry sa mga sinasabi ko ha. Tamaan ang tatamaan. Wala kayo tayong ginagawa eh. Ilan lang tayo nagsisigaw dito. Si Attorney Respicio nagmumula sa Comelec. Attorney Garcia. General Garcia, baka yung gagong Garcia ng Comelec, hindi ha? Yung General Garcia. Maraming, si Attorney Respicio. Attorney Magdamo, Magdamo. Marami. Kaya nga lang, kulang pa tayo eh. Ngayon, sasabihin natin, naghihirap tayo? Eh, hindi naman tayo kumikilos eh. Magreklamo tayo eh. Puro tayong ngawa ng ngawa. Hindi naman tayo. Pag naghirap, ay bakit naghihirap tayo? Ay bakit ganito? Eh tayo naman nagpabayad sa sarili natin. Pinabayaan natin ang bansa natin eh. Ha? Pinabayaan natin ang bansa natin eh. Huwag kayong magreklamo na naghihirap tayo. Naghihirap tayo. Nagreklamo kayo, reklamo. Hindi naman kayo kumikilos. Naniniwala pa rin kayo sa Marcos na bangag. Magandang ginagawa ng Marcos. Eh, putres naman. Ay, Diyos ko. Ano nakita na gawa nyo sa Marcos? Ano ang ginawa niya? Magsalita nga kayo. Anong programa na nagawa ng Marcos para sa bayan, para sa mahihirap? Magsalita kayo. Hindi yung mamimersonal kayo na maging presidente. Tarantado pala kayo. Nagsasalita tayo bilang isang Pilipino na opinion natin na pinapabayaan na tayo. Kayo panggalit ngayon na nagsasalita ako para sa taong bayan. Hindi ako nagsasalita para sa sarili ko. Tapos ngayon kayo panggalit. Anong klase may pag-iisip kayo? Di ba? Tingnan mo, pakinggan nyo yung sinasabi ng babae. Naniniwala ako doon kasi yan ang naramdaman ko ngayon. Sa kanya, masyado na-explain niya properly. Pero ang akin lang, wala siyang naramdaman para sa taong bayan na naghihirap. Wala siyang paki. Ang gusto niya. Ang problema natin kababayan. Sino nag-advise sa kanya? Nag-advise ang First Lady na isa rin tarantado? Gaman sa posisyon, gaman sa pera? Tambaloslo, gano'n na may ambisyon. Wala na tayong pag-asa. Ha? Wala na pag-asa ang bayan. Wala na. Sorry, bayan kong Pilipinas. Mag-antay na lang tayo ng paghihirap natin dahil ayaw natin makiisa. Ang Armed Forces Philippine National Police, tayo ang hinihintay. Hindi tayo maghintay sa kanila. Tayo. Pag nandiyan tayo sa lansangan, sigurado ako ang Armed Forces. Kasi alam nila ang mandate nila to protect the Filipino. To protect the Filipino. Yun ang mandate nila. Maraming salamat. Sana tablang kayong lahat. Sorry sa mga sinasabi ko. Thank you.